Isang mapagpalang hapon sa inyo, mga mahal kong kaibigan, sa kabilang panig ng radyo. Muli, ako ang inyong kasama sa isa na namang kwentong magpapatibok ng ating mga puso. Sabi nila, ang kabutihan daw ay parang isang kandila sa gitna ng kadiliman. Ngunit paano kung ang mismong dilim na tinatakbuhan mo ay ang siyang kakatok sa iyong pintuan, duguan at nangangailangan ng iyong tulong? Itatakwil mo ba ito o bubuksan mo ang pinto at hahayaang magliwanag ang iyong munting ilaw? Sa maliit na baryo ng mahinahon, ang buhay ni Aling Dalisay Manghubat ay sinsimple ng paglipas ng araw at pagsapit ng gabi. Ang kanyang munting bahay na gawa sa kahoy ay saksi sa kanyang tahimik na pamumuhay. Isang tasang kape sa umaga, pag-aalaga ng iilang manok sa likod bahay, at pakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay na napapadaan. 5 taon na siyang naninirahan dito, malayo sa ingay at gulo ng syudad na matagal na niyang tinalikuran. Ngunit ang hapong iyon ay may dalang kakaibang pakiramdam. Ang dating mapayapang langit ay unti-unting nilamon ng makakapal at maitim na ulap. Ang amoy ng lupang nag-aabang sa buhos ng ulan ay tumatagos sa mga siwang ng kanyang bintana. Mula sa kanyang kinauupuan, tanaw niya ang unti-unting paggalaw ng mga sanga ng puno. Sumasayaw sa ihip ng hanging amihan na ngayoy may dalang lamig at babala. Napabuntong hininga si Dalisay. Mag-isa na naman siya. Sanay na siya. Ngunit may mga pagkakataong tulad nito na ang katahimikan ay nagiging isang mabigat na kumot ng kalungkutan. Kailangan niyang maghanda. Napansin niyang paubos na ang kanyang mga panggatong. Isang malakas na ulan ang tiyak na darating at hindi siya maaaring walang apoy para sa kanyang lutuan. Kinuha niya ang isang lumang bayong at isinukbit ang isang maliit na itak sa kanyang baywang. Sa kabila ng kanyang edad, malakas pa ang kanyang mga binti. Maingat siyang naglakad sa pamilyar na daan patungo sa Ilog Kalinaw, kung saan maraming mga tuyong sanga na naanod mula sa agos. Nagsimula nang pumatak ang mga unang butil ng ulan nang marating niya ang Pampang. Malalaki at mabibigat ang mga ito. Mabilis na binabasa ang kanyang buhok na napupuno na ng uban. Habang abala siya sa pagpulot ng mga tuyong kahoy, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Sa di kalayuan, sa may Pampang kung saan mas malambot ang putik, may isang bagay na nakahandusay. Isang kumpol ng puting tela na nababalot ng dumi. Inakala niyang isa lamang itong lumang basahan na inanod ng tubig. Ngunit nang tumama ang kidlat, kasabay ng dagundong ng kulog, sandali nitong pinagliwanag ang buong paligid. At doon, nanlaki ang mga mata ni Dalisay. Hindi iyon basahan, iyon ay isang tao. Binitawan niya ang kanyang bayong at dahan-dahang lumapit. Ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Isang halo ng takot at pag-aalala. Habang papalapit, mas luminaw ang kanyang nakikita. Isang lalaki. Nakasobsob ang mukha sa putikan. Ang kanyang puting damit ay puno ng mantsa ng dugo at dumi. Ang isang braso nito ay nasa isang di natural na posisyon. Hindi ito gumagalaw. Diyos ko! Bulong niya sa hangin. Ang unang pumasok sa kanyang isip ay tumakbo. Tumakbo palayo sa panganib na hindi niya alam. Ngunit nang makita niya ang bahagyang pagtaas at pagbaba ng likod ng lalaki, isang napakahinang hininga na tila ba anumang oras ay maaring maging ang huli. Nanaig ang isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman. Ang sinumpaan ng isang nurse. Nilapitan niya ito at maingat na inihiga. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa pag-aaruga, ay nagsimulang suriin ang mga pinsala nito. May malaking sugat ito sa ulo at puno ng galos ang mga braso at dibdib. Walang malay ang lalaki. Alam ni Dalisay na kung iiwan niya ito roon, sa paparating na malakas na ulan, mamamatay ito. Gamit ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan, ipinulupot niya ang mga braso ng lalaki sa kanyang balikat. Mabigat ito. Halos doble ng kanyang timbang.
Bawat hakbang pabalik sa kanyang bahay ay isang pagsubok. Ang putik ay humihila sa kanyang mga paa at ang ulan ay walang tigil sa pagbuhos, ginagawang mas madulas ang daan. Ngunit hindi siya sumuko. Sa bawat pagod na hininga, mas lalo siyang nagpupumilit. Nang sa wakas ay makarating sila sa kanyang munting bahay, halos sabay silang bumagsak sa sahig. Humihingal at basang-basa, pinilit ni Dalisay na isara ang pinto laban sa humahagupit na hangin. Kumuha siya ng maligamgam na tubig at isang malinis na basahan. Habang maingat niyang nililinis ang mga sugat ng estranghero, napansin niya ang isang bagay na kumikinang sa pulsuhan nito. Isang relo. Kahit basag ang salamin at puno ng putik, kitang-kita ang karangyaan nito. Gawa ito sa ginto. May nakaukit sa likod nito. Isang salita na nagpatigil sa kanyang paghinga. Valderrama, isang pamilyar at kinatatakutang pangalan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang nililinis ang mukha ng lalaki. Inalis niya ang mga tuyong dugo at putik sa pisngi, sa noo at sa mga labi nito. At habang unti-unting lumilitaw ang tunay na anyo ng mukha sa ilalim ng dumi, isang malamig na kilabot ang gumapang sa buong katauhan ni Dalisay. Ang mukhang iyon, nakita na niya iyon dati sa isang lumang dyaryo. Ang mayabang na ngiti, ang matalim na mga mata. Ang batang bilyonaryo na kilala sa kanyang kalupitan sa mundo ng negosyo. Napaatras si Dalisay, ang basahan ay nahulog mula sa kanyang kamay. Ang lalaking nasa bingit ng kamatayan sa kanyang sahig ay hindi isang ordinaryong tao. Siya ang taong kumakatawan sa lahat ng bagay na kanyang kinamumuhian at tinalikuran. Sa gitna ng katahimikan ng kanyang bahay, na binasag lamang ng lakas ng ulan sa kanilang bubong, isang mahinang bulong ang kumawala sa kanyang mga labi, puno ng hindi makapaniwalang sindak. Diyos ko, ang demonyo ng Valderrama. Ang unang nagbalik sa kamalayan ni Sinag Valderrama ay ang sakit. Isang matalas at kumikirot na sakit na nagmumula sa kanyang ulo, kumakalat sa kanyang mga tadyang hanggang sa bawat sulok ng kanyang katawan. Ang pangalawa ay ang tunog. Isang malakas at walang tigil na patak ng ulan sa isang bagay na yari sa yero. Napakalapit at napakaingay. Iminulat niya ang kanyang mga mata, ngunit isang malabong liwanag lamang ang kanyang nakita. Paulit-ulit siyang kumurap, pilit na nililinaw ang kanyang paningin. Ang pamilyar na malambot na kisame ng kanyang mansyon ay napalitan ng magaspang na kahoy na may mga siwang, kung saan tanaw niya ang madilim na kalangitan. Nasaan ako? Pinilit niyang bumangon, ngunit isang nag-aalab na sakit sa kanyang tagiliran ang pumigil sa kanya. Napadaing siya ng mahina. Doon niya napagtanto na nakahiga siya sa isang manipis na kutsyon sa sahig. Isang banig. Ang amoy ng silid ay pinaghalong luma, kahoy, at isang halimuyak ng pinakuluang dahon na hindi niya makilala. Igli nilibot niya ang kanyang paningin. Maliit ang silid. Simpleng-simple. Isang maliit na mesa sa isang sulok, isang aparador na kupas na ang pintura, at isang gasera na nagbibigay ng nag-iisa at nanginginig na liwanag. Ito ay isang mundo na napakalayo sa kanyang nakasanayan. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang matandang babae. Ang babaeng nakita niya sa kanyang mga huling sandali ng kamalayan bago siya tuluyang nawalan ng malay. Si Aling Dalisay. May dala itong isang mangkok na umuusok pa, at ang amoy nito ay nagpaalala sa kanya ng mainit na lugaw. Gising ka na pala, mahinahong sabi ng matanda. Inilalapag ang mangkok sa isang maliit na bangkito sa tabi niya. Ang isip ni Sinag ay mabilis na gumana sa kabila ng sakit. Sino ang babaeng ito? Ano ang kailangan niya sa akin? Ito ba ay isang patibong? Baka isa siya sa mga tauhan ni Lino. O baka naman isang oportunistang naghihintay ng ransom. Ang tiwala ay isang luho
na matagal nang hindi niya ipinagkakaloob kanino man. "Sino ka? Nasaan ako?" Mariin niyang tanong. Pilit na ipinapakita ang awtoridad na nakasanayan niya sa kabila ng panghihina. "Anong kailangan mo sa akin?" Hindi natinag si Dalisay. "Nasa baryo mahinahon ka. Ako si Dalisay. Iniligtas kita mula sa ilog." Anya, ang boses ay kalmado na tila ba nagpapaliwanag sa isang bata. "Kumain ka muna. Kailangan mong manumbalik ang iyong lakas." Ngumisi si Sinag, isang mapait na ngiti. "Hindi ko kailangan ng pagkain mo. Pera ba ang gusto mo?" Tumingin siya sa paligid ng munting dampa, sa mga dingding na gawa sa sawali at sahig na kawayan. "Sabihin mo ang presyo mo. Babayaran kita ng doble para lang paalisin ako sa lugar na ito." Sa unang pagkakataon, nakita ni Sinag ang pagbabago sa ekspresyon ng matanda. Hindi galit, kundi isang bakas ng lungkot at pagkadismaya. Isang buntong hininga ang kumawala kay Dalisay bago niya iniwan ang mangkok sa tabi ni Sinag. "Ang buhay ay walang presyo, Ginoo." Sagot niya bago tumalikod at lumabas ng silid. Isinasara ang pinto ng marahan. Naiwang mag-isa. Ang kayabangan ni Sinag ay napalitan ng galit. Galit sa kanyang sarili dahil sa kanyang kahinaan. Galit sa emosyon na nakita niya sa mata ng matanda. At higit sa lahat, galit kay Lino. Lino. Ang pangalan ay parang lason sa kanyang isipan. Biglang nagbalik sa kanyang alaala ang mga huling sandali bago siya lamunin ng dilim. Ang malamig na gabi sa pribadong daungan. Ang nangiti ni Lino, ang kanyang nakababatang kapatid, habang ipinipresenta sa kanya ang mga dokumento. "Lahat ay ayon sa plano, Kuya," sabi nito. Ang boses ay puno ng pekeng paggalang. At pagkatapos, ang sakit. Isang matigas na bagay ang humampas sa likod ng kanyang ulo. Napaluhod siya, nanlalabo ang kanyang paningin. Ang huli niyang nakita ay ang mukha ni Lino. Hindi na nakangiti, kundi isang malamig at walang emosyong maskara. "Tapos na ang paghahari mo, Kuya." Iyon ang mga salitang narinig niya bago siya kinaladkad at maramdaman ang nakakapasong lamig ng tubig dagat habang inihahagis siya mula sa yate. Napapikit si Sinag ng mariin. Ang pagtataksil. Iyon ang pinakamasakit sa lahat ng sugat na kanyang natamo. Samantala, sa labas ng bahay si Dalisay ay naghahanda ng umalis. Kailangan niyang pumunta sa maliit na tindahan sa kanto para bumili ng gamot para sa lagnat na nagsisimulang dumapo kay Sinag. Nagsuot siya ng isang lumang kapote at dahan-dahang lumabas sa ilalim ng ambon na lamang. Ang tindahan ni Aling Pasing ay ang sentro ng balita sa baryo Mahinahon. Habang hinihintay ni Dalisay ang kanyang sukli, ang maliit na radyo na nakapatong sa estante ay naguulat ng balita. Patuloy pa rin ang paghahanap ng mga awtoridad sa katawan ng kilalang business tycoon na si Sinag Valderrama. Sabi ng tagapagbalita, ang boses ay seryoso. Ayon sa inisyal na investigasyon, isang trahedya ang naganap sa kanyang yate. Ang kanyang kapatid na si Lino Valderrama, ang nag-iisang saksi, ay nagsabing isang malaking alon ang humampas sa kanila na siyang dahilan ng pagkahulog ni Sinag sa dagat. Si Ginoong Sinag Valderrama ay opisyal ng idineklarang presumed dead. Naramdaman ni Dalisay ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Mas mahigpit niyang hinawakan ang supot ng gamot. Ang lalaking natutulog sa kanyang bahay. Opisyal na patay na sa mata ng buong mundo. Hindi na lamang ito isang sugatang estranghero. Isa na itong lihim, isang napakabigat at mapanganib na lihim. Nagmamadali siyang naglakad pabalik, ang isip ay gulong-gulo. Ano ang gagawin niya? Pagpasok niya sa bahay, nadatnan niya ang isang eksenang nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakatayo si Sinag, nanginginig, at nakakapit sa hamba ng pinto. Pilit na sinusubukang buksan ito. Ang galit at paghihinala sa kanyang mga mata ay malinaw na nag-udyok sa kanya na subukang tumakas.
Ngunit ang kanyang katawan ay hindi sumunod sa kanyang isip. Sa isang iglap, bumigay ang kanyang mga tuhod at bumagsak siya sa sahig na padaing sa sakit. Lumapit si Dalisay, hindi para tulungan siyang tumayo, kundi para humarang sa kanyang daraanan. Tiningnan niya ito nang diretso sa mga mata. Ang kanyang boses ay hindi na malumanay, kundi puno ng bigat at kasiguraduhan. "Manatili ka riyan," mariin niyang sabi. "Sa labas, patay ka na." Ang mga salitang binitawan ni Dalisay ay bumaon sa kamalayan ni Sinag na parang isang punyal. Sa labas, patay ka na. Ang katotohanan yon ay malamig, matigas, at hindi matatatakasan. Mula sa sandaling iyon, ang maliit na bahay ni Dalisay ay naging parehong kanlungan at kulungan para sa kanya. Lumipas ang ilang araw na puno ng tensyon. Pinilit ni Dalisay na maging normal ang lahat. Nagluluto siya, nag-aalaga ng manok, ngunit ang kanyang mga mata ay laging nakabantay sa bintana. At ang kanyang pandinig ay laging alisto sa anumang kakaibang tunog. Samantala, si Sinag ay unti-unting lumalakas. Ngunit habang bumabalik ang kanyang lakas, bumabalik din ang kanyang pagkainip at ang arogansyang likas sa kanya. Sa kabilang dako, sa pusod ng Maynila, ang mundo ni Sinag ay umiikot na nang wala siya. Sa loob ng malawak at marangyang opisina na dati sa kanya, si Lino Valderrama ay nakaupo sa likod ng malaking mesa. Ang kanyang mga paa ay nakapatong dito na tila ba isang hari sa kanyang bagong trono. Nasa harap niya ang dalawa sa kanyang pinakatiwalang tauhan, mga lalaking sanay sa maruming trabaho. "Sigurado ka bang wala nang nakita?" tanong ni Lino. Ang boses ay malamig at walang emosyon. "Wala, boss. Malinis. Sinuyod ng Coast Guard ang lugar, pero walang katawan," sagot ng isa. Hinaplos ni Lino ang kanyang baba. Ang kanyang mga mata ay makitid. "Hindi ako mapapanatag hanggat walang bangkay. Ayokong may multo na babalik para guluhin ako." Tumayo siya at dumungaw sa bintana. Tanawang nagtataasang gusali ng syudad. "Hanapin ninyo siya. Magsimula kayo sa mga probinsya sa paligid ng baybayin. Baka may mangingisda na nakapulot. Buhay o patay, dalhin ninyo siya sa akin. Walang dapat matira." Ang malamig na utos na yon ay ang simula ng mga aninong unti-unting gumapang papalapit sa payapang baryo mahinahon. Isang umaga, kinailangan ni Dalisay na pumunta sa palengke para bumili ng ilang gulay at isda. Bago umalis, mahigpit niyang pinagbilinan si Sinag. "Huwag kang lalabas. Huwag kang gagawa ng ingay. Isara mong mabuti ang pinto. Para akong bilanggo dito." Pabalang na sagot ni Sinag, nakasandal sa dingding habang pinapanood siyang mag-ayos. Isang matalim na tingin lamang ang isinukli ni Dalisay bago siya tuluyang umalis. Ang palengke ay abala gaya ng dati. Ang sigawan ng mga tindera, ang amoy ng sariwang isda, at ang tawanan ng mga magkakapit-bahay. Ngunit sa gitna ng pamilyar na eksenang ito, may dalawang lalaki na agaw pansin. Hindi sila taga roon. Ang kanilang mga damit ay masyadong bago. Ang kanilang mga sapatos ay masyadong malinis para sa maputik na daan ng baryo. Nakatayo sila malapit sa isang tindahan, hindi bumibili, kundi nagmamasid. Naramdaman ni Dalisay ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Nagpanggap siyang abala sa pagpili ng gulay, ngunit ang kanyang mga tainga ay nakatutok sa kanila. Maya-maya, lumapit ang isa sa kanila kay Mang Carding, ang may-ari ng katayan. "Magandang araw po, Mama," sabi ng lalaki. Pilit na pinangingiti ang kanyang mga labi. "Kami po ay taga-isang foundation. Naghahanap lang po kami ng mga posibleng beneficiaries. May napadpad po bang dayo dito kamakailan? Baka po may nakita kayong nasaktan o naligaw malapit sa ilog nitong mga nakaraang araw?" Napakunot noo si Mang Carding. "Wala naman, iho. Kami-kami lang din ang mga nandito. Bakit, may nawawala ba?" "Wala naman po, nagbabaka sakali lang." Mabilis na sagot ng lalaki. Doon na nagpasya si Dalisay na kumilos. Dala-dala ang kanyang bayong
Lumapit siya sa kanila na may ngiti sa labi. Naku mga iho, kung taga-foundation kayo, doon kayo magtanong sa kabilang baryo. Sa San Isidro, narinig ko may pamilya doon na nasunugan kamakailan. Sila ang mas nangangailangan ng tulong ninyo. Nagkatinginan ang dalawang lalaki, tila nag-aalangan. Ngunit ang sinseridad sa boses at anyo ni Dalisay ay nakakumbinsi sa kanila. Nagpasalamat sila at umalis, patungo sa direksyon na itinuro ng matanda. Nakahinga ng maluwag si Dalisay, ngunit alam niyang hindi pa tapos ang panganib. Pag-uwi niya, isang eksena ng pagkawasak ang kanyang dinatnan. Sa sahig, basag at pira-piraso, ay ang kanyang paboritong plorera, isang luma at asul na plorera na tanging alaala na lamang niya mula sa kanyang yumaong asawa. Nakatayo sa tabi nito si Sinag. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkairita. Napakaliit ng lugar na ito. Hindi ako makagalaw. Sigaw niya. Halatang dito niya ibinunto ng kanyang pagkainis. Isang aksidente lang yan. Hindi umimik si Dalisay. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang bayong. Ang kanyang mga balikat ay tila bumagsak. Walang galit sa kanyang mukha. Tanging isang malalim na pagod at lungkot. Lumuhod siya at isa-isang pinulot ang mga piraso ng basag na plorera. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Ang katahimikan niya ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw. Nakikita ni Sinag ang pagpatak ng isang butil ng luha mula sa mata ng matanda habang pinupulot nito ang mga bubog. Sa unang pagkakataon, mula nang magkamalay siya, isang damdamin na hindi pamilyar sa kanya ang kanyang naramdaman. Pagsisisi, hindi siya nakapagsalita. Pinanood lang niya ang matanda na maingat na ibinalot ang mga basag na piraso sa isang lumang dyaryo at itinago ito sa isang sulok na tila ba umaasang mabubuo pa itong muli. Gabi na nang ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay mabasag. Hindi ng salita, kundi ng isang tunog mula sa labas. Isang malakas at sunod-sunod na kahol ng aso. Ang aso ng kanilang kapitbahay na bihirang tumahol ng ganoon kalakas. Napatayo si Sinag. Ang kanyang mga sentido ay biglang umalerto. Dahan-dahan, siyang sumilip sa maliit na siwang ng bintanang gawa sa kawayan. Ang gabi ay madilim, ngunit ang kadiliman ay binasag ng dalawang gumagalaw na liwanag. Mga sinag ng flashlight. Ang mga liwanag ay nagmumula sa hardin ni Dalisay. Sinusuyod ang bawat halaman. Ang ilali. Ang buong katawan ni Sinag ay nanigas. Bawat ugat sa kanyang katawan ay umigting. Ang mga anino sa labas ay hindi mga ordinaryong magnanakaw. Alam niya iyon. Ang mga kilos nila ay sistematiko at tiyak. Sila ang mga aso ni Lino. Hinahanap siya. Napalingon siya kay Dalisay. Ang matanda ay nakatayo sa gitna ng silid. Hindi gumagalaw. Ngunit ang higpit ng hawak niya sa kanyang saya ay nagpapakita ng takot na pilit niyang itinatago. Sa isang iglap, ang lahat ng pagkainip at kayabangan ni Sinag ay naglaho, napalitan ng isang primitibong instinct, ang mabuhay. Sa ilalim ng sahig, mabilis niyang bulong, hinila ang braso ni Dalisay. May maliit na pinto sa sahig na yari sa kawayan, isang imbakan para sa mga bigas at lumang gamit. Doon ka magtago. Umiling si Dalisay. Paano ka? Ako ang bahala, mariin niyang sabi. Itinulak niya ang matanda papunta sa taguan at isinara ang takip bago niya mabilis na hinila ang banig para takpan ito. Humiga siya sa sahig, humarap sa dingding at ipinikit ang kanyang mga mata. Pinakalma ang kanyang paghinga na tila ba isang may sakit na natutulog ng mahimbing. Ilang saglit pa, narinig nila ang malalakas na katok sa pinto. Tao po! Tao po! Sigaw ng isang magaspang na boses mula sa labas. Hindi sumagot si Dalisay mula sa ilalim. Hindi rin gumalaw si Sinag. Nagpatuloy ang mga katok, mas malakas at mas mapilit. Buksan niyo to! Alam naming may tao dyan!
Biglang huminto ang mga katok. Sinundan ito ng isang nakakabinging katahimikan. Maya-maya pa'y narinig ni Sinag ang tunog ng isang bagay na kinakalikot sa kanilang lumang seradura. Bumukas ang pinto. Dalawang lalaki ang pumasok. Ang ilaw ng kanilang flashlight ay gumapang sa bawat sulok ng munting bahay, mula sa mga lumang kaldero hanggang sa mga nakasampay na damit. Huminto ang isang sinag ng liwanag sa nakahigang katawan ni Sinag. "Ano yan?" tanong ng isa. Lumapit sila. Naramdaman ni Sinag ang init ng kanilang hininga sa kanyang batok. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib, ngunit pinanatili niyang mabagal at malalim ang kanyang paghinga. "Isang matandang may sakit lang ata," sabi ng kasama nito. "Tingnan mo, ang payat. Imposibleng ito ang target." "Siguraduhin mo," utos ng una. Isang kamay ang humawak sa balikat ni Sinag at marahas siyang iniharap. Nagkunwari siyang nagising sa pagkagulat, umuubo at nanginginig. Ang liwanag ng flashlight ay direktang tumama sa kanyang mukha. Pinandilatan niya ang kanyang mga mata na tila ba nasisilaw. Pinagmasdan siya ng lalaki ng ilang segundo. Ang mukha ni Sinag ay payat. Ang kanyang balbas at bigote ay mahaba na at ang suot niya ay mga lumang damit ni Dalisay. Malayo sa makisig at aroganteng itsura ni Sinag Valderrama na nakikita sa mga magasin. "Hindi ito siya," sabi ng lalaki. Tinulak si Sinag pabalik sa pagkakahiga. "Tayo na. Baka totoo ang sinabi ng matanda sa palengke. Baka nasa kabilang baryo nga." Narinig ni Sinag ang kanilang mga yabag papalabas, ang pagsara ng pinto, at ang unti-unting paghina ng mga kahol ng aso. Ngunit hindi siya gumalaw. Naghintay siya ng ilang minuto pa. Bawat segundo ay parang isang oras, hanggang sa sigurado na siyang wala na sila. Dahan-dahan siyang bumangon at binuksan ang takip ng sahig. Nanginginig na lumabas si Dalisay. Ang kanyang mukha ay putlang-putla. Walang nagsalita sa kanila. Ang panganib na kanilang pinagdaanan ay lumikha ng isang biglaang ugnayan sa pagitan nilang dalawa, mas malalim kaysa sa anumang salita. Kinabukasan, ibang Sinag ang gumising. Wala na ang pagkainip at pagrereklamo. Napalitan ito ng isang tahimik na pag-iingat. Nakita niya ngayon si Dalisay hindi bilang isang simpleng matanda, kundi bilang isang taong isinasakripisyo ang sariling kapayapaan para sa kanya. At ang pagsisisi sa nabasag na florera ay bumalik, mas matindi pa. Nang araw na yon, habang si Dalisay ay nasa likod bahay at nagpapakain ng manok, nakita ni Sinag ang isang sirang upuan sa isang sulok. Isa sa mga paa nito ay nabali. Kumuha siya ng ilang pako at isang lumang martilyo na nakita niya sa baul. Hindi siya sanay sa gawaing kamay. Ang kanyang mga kamay ay sanay sa pagpirma ng mga kontrata at paghawak ng mga mamahaling pluma, hindi ng martilyo. Ilang beses niyang napukpok ang sariling daliri. Ngunit hindi siya tumigil. May isang bagay sa loob niya na gustong bumawi, na gustong may gawin, kahit isang maliit na bagay, para maibalik ang kaayusan na siya mismo ang sumira. Mula sa bintana ng kusina, lihim siyang pinapanood ni Dalisay. Nakita niya ang bawat pagpupumilit, ang bawat pagdaing sa sakit kapag namamali ng pukpok. At sa unang pagkakataon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nang matapos ni Sinag, pawis na pawis, inilapag niya ang inayos na upuan sa gitna ng sala. Hindi ito perpekto, medyo tabingi pa rin, ngunit buo na ito. Pumasok si Dalisay, nagkunwaring walang nakita. Umupo siya sa inayos na upuan. Gumalaw ito ng bahagya, ngunit hindi bumigay. Tumingin siya kay Sinag. "Salamat," simpleng sabi niya. Isang bagay sa loob ni Sinag ang gumaan. Mas may halaga pa ang isang salitang yon kaysa sa milyon-milyong pisong kinita niya. Gabi na nang magkaroon sila ng pagkakataong mag-usap ng masinsinan. Nakaupo sila sa harap ng hapagkainan. Isang mangkok ng mainit na sinigang ang nasa kanilang pagitan. "Bakit mo ito ginagawa?" tanong ni Sinag. Ang kanyang boses,
ay mas mahinahon na ngayon. Bakit mo ako tinutulungan? Pwede mo naman akong itaboy. Tumingin si Dalisay sa labas ng bintana sa madilim na gabi. Dahil iyon ang tama. Sagot niya, inuulit ang mga salitang binitawan niya noon. Ngunit ngayon ay may mas malalim na kahulugan. Ang tama ay muntik nang maging dahilan ng iyong kamatayan. Giit ni Sinag. Ang paggawa ng tama ay hindi laging madali. Sagot ni Dalisay. Ngunit iyon ang nagpapanatili sa ating pagiging tao. Ang mga salitang iyon ay tumago sa puso ni Sinag. Sa kanyang mundo, ang tama ay kung ano ang nakakalamang, kung ano ang nagpapayaman sa iyo. Ngunit dito sa maliit na bahay na ito, ang tama ay may ibang kahulugan. Isa itong sugat na hindi nakikita, isang sakripisyo, isang paninindigan. Habang tumatagal, nagsimula na siyang lagnatin ng mataas. Ang kanyang mga sugat, bagamat naghihilom, ay nagkaroon ng impeksyon. Humiga siya sa banig, nanginginig sa ginaw sa kabila ng init ng gabi. Ang kanyang kamalayan ay nagsimulang maglakbay. Sa gitna ng kanyang pagdedeliryo, mga salita at pangalan ang paulit-ulit na lumalabas sa kanyang bibig. Patawarin mo ako, Ana. Kasalanan ko. Ang nangyari sa St. Jude, sa ospital. Nasa tabi niya si Dalisay, pinupunasan ang kanyang noo ng basang bimpo. Ngunit nang marinig niya ang mga huling salita, ang kanyang mga kamay ay biglang natigilan. Ang bimpo ay nahulog mula sa kanyang kamay. St. Jude, ang ospital. Ang pangalang iyon ay parang isang kidlat na gumising sa isang natutulog na halimaw sa kanyang nakaraan. Ang lugar ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Ang lugar kung saan gumuho ang kanyang mundo. Tinitigan niya ang walang malay na mukha ni Sinag at ang lahat ng awa na nagsimulang tumubo sa kanyang puso ay biglang napalitan ng isang malamig at matigas na pader ng galit. St. Jude. Ang pangalan ng ospital ay hindi lamang isang salita para kay Dalisay. Ito ay isang sugat, isang multo, isang alaala na pilit niyang ibinaon sa pinakamalalim na hukay ng kanyang isipan sa loob ng maraming taon. Ngunit ngayon, ang multong iyon ay nagbalik. Ibinulong ng mismong taong iniligtas niya mula sa kamatayan. Ang kanyang maliit na bahay ay biglang nag-iba ng anyo. Ang mga dingding na sawali ay naging mapuputi at malamig na pader ng St. Jude Medical Center. Ang amoy ng nilagang dahon ay napalitan ng amoy ng antiseptic at sakit. At siya, si Aling Dalisay ng Baryo Mahinahon, ay muling naging si Head Nurse Dalisay Mangubat, isang babaeng may paninindigan at respeto sa kanyang propesyon. 10 taon na ang nakalipas. Nakatayo siya sa labas ng emergency room. Sa loob, ang asawa ni Mang Elias, isang karpintero mula sa kanilang lugar, ay nag-aagaw buhay dahil sa ruptured appendix. Isang simpleng operasyon lamang ang kailangan. Isang operasyon na paulit-ulit ng ginagawa sa ospital na yon. Ngunit ang operasyon ay may presyo. Isang deposito, 50,000 piso. Ma'am Dalisay, parang awa niyo na po. Pagmamakaawa ni Mang Elias, ang kanyang muka ay basang-basa sa luha. Ang kanyang mga kamay na magaspang dahil sa trabaho ay nanginginig habang hawak ang kamay ni Dalisay. Naisanla ko na po ang lahat ng gamit namin. 20,000 lang po ang kaya kong ibigay ngayon. Tatrabahuhin ko po ang kulang kahit habang buhay pa po. Kilala ni Dalisay si Mang Elias, isang taong may isang salita at malinis ang puso. Pumasok siya sa opisina ng hospital administrator, isang lalaking laging abala sa mga numero sa kanyang computer. Sir, emergency po. Kailangan nang maoperahan ng pasyente sa ER3. Nangangako po ang asawa na babayaran ng kulang. Paliwanag ni Dalisay. Hindi man lang inangat ng administrator ang kanyang tingin mula sa screen. Nurse Mangubat, alam mo na ang patakaran. No deposit, no surgery. Lalo na't non-life-threatening pa naman. We are a business, not a charity.
Pero sir, it's becoming septic. It is life-threatening, giit ni Dalisay. That's your medical opinion. My financial opinion is final, malamig na sagot ng lalaki. Ang ospital na ito ay pag-aari ng Valderrama Corporation. Ang utos mula sa board ay malinaw, profit over pity. Walang nagawa si Dalisay. Sa ilalim ng mga patakarang yon, ang kanyang sinumpaang tungkulin na magligtas ng buhay ay naging isang walang saysay na pangako. Bumalik siya sa labas at sa kanyang mga mata, nakita ni Mang Elias ang sagot. Namatay ang asawa ni Mang Elias sa loob ng 1 oras. Namatay ito hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kahirapan. At sa gabing iyon, namatay din ang isang bagay sa loob ni Dalisay. Isinuko niya ang kanyang uniforme kinabukasan at tinalikuran ng syudad. Dala ang bigat ng isang buhay na hindi niya nailigtas. Ngayon, ang multo ng gabing iyon ay narito. Nakahiga sa kanyang sahig, Valderrama, ang pangalan sa relo, ang korporasyon na nagmamay-ari ng ospital. At ngayon, ang lalaking ito, sa kanyang pagdedeliryo, ay binabanggit ang St. Jude. Isang malamig na galit ang gumapang sa puso ni Dalisay, mas malamig pa kaysa sa sahig na kanyang kinatatayuan. Ang lahat ng awa at simpatya na nagsimula nang mamuo ay naglaho na parang bula. Ang lalaking ito ay hindi biktima, isa siya sa kanila. Isa siya sa mga taong tumitingin sa buhay bilang isang numero, isang negosyo. Ang dugo sa kanyang mga kamay ay maaaring hindi literal, ngunit para kay Dalisay, naroon pa rin ito. Dahan-dahan siyang tumayo. Pumasok siya sa maliit na kusina at kinuha ang pitaka ni Sinag na itinago niya sa isang lata ng biskwit. Binuksan niya ito. Sa likod ng isang credit card, may isang lumang identification card. Sinag Valderrama Board Member, St. Jude Medical Center. Ang huling piraso ng palaisipan ay nalagay na sa lugar. Ang katotohanan ay isang sahampal na gumising sa kanya. Hindi niya iniligtas ang isang inosenteng tao. Inalagaan niya ang isa sa kanyang mga demonyo. Bumalik siya sa silid. Si Sinag ay mahimbing nang natutulog. Ang lagnat ay bahagyang bumaba. Ang kanyang mukha ay payapa sa pagtulog. Walang bakas ng arogansya o kalupitan. Ngunit ang nakikita na lamang ni Dalisay ay ang mukha ng hospital administrator, ang mukha ng isang sistema na walang puso. Umupo siya sa isang sulok, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod at hinayaan ang mga luha ng galit at pait na dumaloy. Naghintay siya hanggang sa ang unang sinag ng araw ay tumagos sa mga siwang ng kanilang dingding. Kinaumagahan, nagising si Sinag na mas mabuti na ang pakiramdam. Ang lagnat niya ay nawala na. Ang una niyang napansin ay ang kakaibang katahimikan sa bahay. Bumangon siya at nakita niya si Dalisay, nakaupo sa harap ng hapagkainan, nakatingin sa kanya. Ngunit ang mga matang sumalubong sa kanya ay iba na. Wala na ang pag-aalala, wala na ang bahagyang awa. Ang naroon na lamang ay isang malamig at malayong tingin, parang isang salamin na hindi tinatablan ng anumang emosyon. Mabuti naman at magaling ka na, sabi ni Dalisay. Ang kanyang boses ay walang anumang bahid ng init. Nagtaka si Sinag. May problema ba, Aling Dalisay? Hindi sumagot ang matanda. Sa halip, tumayo ito at naglakad patungo sa kanya. May inilapag ito sa sahig sa kanyang harapan. Isang maliit at kinakalawang na kutsilyo na ginagamit sa pagbabalat ng gulay. Sa tabi nito, ilang lukot na perang papel. Natigilan si Sinag. Tumingin siya mula sa mga bagay sa sahig patungo sa mukha ni Dalisay, naghahanap ng paliwanag. Umalis ka na sa umaga, mariing sabi ni Dalisay. Hindi iniaalis ang kanyang malamig na titig. Ang bawat salita ay mabigat at puno ng pinal na desisyon. Hindi ko kayang tumingin sa'yo. Ang mga salita ni Dalisay ay tumama kay Sinag ng mas malakas pa kaysa sa anumang pisikal na pananakit. Hindi ko kayang tumingin sa'yo. Ang lamig sa kanyang boses ay nagyelo sa hangin, lumilikha ng isang pader
sa pagitan nilang dalawa na mas matibay pa kaysa sa kahoy na dingding ng bahay. Nakatitig lamang si Sinag sa kutsilyo at sa pera sa sahig. Ang kanyang isip, na sanay sa pagsuri ng mga komplikadong negosyo, ay hindi maproseso ang biglaang pagbabagong ito. Kagabi lamang, inaalagaan siya ng babaeng ito. Ngayon, itinataboy na siya nito na parang isang asong may galis. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Ang kanyang boses ay naguguluhan. May nagawa ba akong mali? Dahil ba sa Florera? Patawad. Babayaran kita. Hindi lahat ng bagay ay nabibili ng pera mo, Ginoong Valderrama. Putol ni Dalisay, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang emosyon na hindi maintindihan ni Sinag. Galit ba yon? O sakit? Tinalikuran siya nito at nagsimulang mag-abala sa kusina. Kumikilos ng may pilit na normalidad. Nagsasalang ng takure, naghuhugas ng tasa. Ngunit ang bawat galaw niya ay matigas at puno ng tensyon. Isang malinaw na mensahe na tapos na ang usapan. Naramdaman ni Sinag ang isang pamilyar na damdamin, ang pagiging tinanggihan. Ngunit sa pagkakataong ito, mas masakit. Sa Maynila, kapag may tumanggi sa kanya, kaya niyang bilhin ang kanilang katapatan o durugin ang kanilang kinabukasan. Ngunit dito, wala siyang kapangyarihan. Wala siyang pera. Isa lamang siyang sugatang lalaki na itinataboy ng nag-iisang taong nagpakita sa kanya ng kabutihan. Hindi mo man lang ba sasabihin sa akin kung bakit? Pakiusap niya, sinusubukang bumangon. Ang kanyang katawan ay mas malakas na. Ngunit ang kanyang espiritu ay biglang nanghina. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, itataboy mo na lang ako ng ganito? Humarap si Dalisay at sa sandaling iyon, nakita ni Sinag ang bigat ng pasanin sa kanyang mga mata. Wala kang alam sa lahat ng nangyari, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang damdamin. Umalis ka na, bago pa may mangyaring masama sa iyo o sa akin. Samantala, sa isang mamahaling hotel sa Kabayanan, si Lino Valderrama ay nainip na. Ang kanyang mga tauhan ay bumalik na walang dala, kundi mga bigong ulat. Ngunit isang tawag mula sa isang impormante ang biglang nagpabago sa lahat. Boss Lino, sabi ng nanginginig na boses sa kabilang linya. Ito ay si Tomas, isang taga-baryo na nalubog sa utang sa sugal. May nakita po ako. Yung matandang tinanungan ng mga tauhan niyo sa palengke, si Aling Dalisay. Nitong mga nakaraang araw, lagi po siyang bumibili ng gamot para sa lagnat at mga benda. Pero mag-isa lang po siyang nakatira. Natuwid ng upo si Lino. Ano pang alam mo? Ang bahay po niya, malapit sa Ilog Kalinaw, kung saan sinasabing may inanod na katawan. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Lino. Magaling, Tomas. Manatili kang nakamasid. Huwag kang gagawa ng kahit ano. Ako na mismo ang pupunta dyan. Ibinaba niya ang telepono. Sa tabi niya, sa isang armchair, nakaupo ang isang mas matandang lalaki, isang respetadong negosyante at ang mentor ni Sinag, si Don Julio Esteban. Siya ang utak sa likod ng lahat. Siya ang bumulong ng lason sa isip ni Lino. Mukhang nahanap na natin ang ating nawawalang tupa. Sabi ni Lino. Kung gayon, tapusin mo na. Sabi ni Don Julio, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng bakal. Wala kang puwang sa pagkakamali. Lino, ang isang ahas, kahit sugatan, ay nakakamatay pa rin. Bumalik ang eksena sa bahay ni Dalisay. Ang araw ay mataas na, ngunit si Sinag ay hindi pa rin umaalis. Nakaupo siya sa sahig, nakasandal sa dingding, tumatangging gumalaw hanggat hindi niya nakukuha ang sagot na hinahanap niya. Ang pananahimik ni Dalisay ay ang kanyang parusa. Ang bawat sandali ng katahimikan ay isang dagok sa kanyang kayabangan. Sa wakas, hindi na niya natiis. Gamit ang natitirang lakas, tumayo siya. Dinampot niya ang kutsilyo, hindi para manakit,
kundi bilang simbolo ng kanyang pagsuko. "Sige," sabi niya, ang kanyang boses ay basag. "Aalis na ako." Naglakad siya patungo sa pinto. Bawat hakbang ay mabigat. Naghihintay siya. Umaasa na pipigilan siya ni Dalisay. Ngunit wala siyang narinig, kundi ang tunog ng sarili niyang mga yabag. Binuksan niya ang pinto at humakbang palabas sa ilalim ng sikat ng araw. Ngunit ang kanyang katawan, na hindi pa lubusang magaling, ay nagprotesta. Ang kanyang mga sugat ay kumirot. Ang kanyang paningin ay nanlabo. Matapos ang ilang metro lamang, ang kanyang mga binti ay bumigay. Bumagsak siya sa damuhan. Ang kanyang hininga ay putol-putol. Mula sa bintana, nasaksihan lahat ni Dalisay. Ang kanyang puso ay nag-aaway. Ang isang bahagi ay sumisigaw na hayaan na siya, na iyon ang nararapat sa isang Valderrama. Ngunit ang kabilang bahagi, ang bahagi ng isang nurse, ng isang taong may puso, ay nasasaktan sa nakikita. Hindi na niya napigilan ang sarili. Binuksan niya ang pinto at tumakbo palabas. Ngunit ang lumabas sa kanyang bibig ay hindi mga salita ng pag-aalala, kundi ang lahat ng sakit at galit na kinimkim niya sa loob ng 10 taon. Tumayo siya sa harap ng nakalugmok na si Sinag. Ang kanyang mga luha ay walang tigil sa pag-agos. "Kasalanan ninyong lahat." Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng pait. "Pinatay ninyo siya. Ang asawa ni Mang Elias. Pinatay ninyo siya dahil sa pera." Hindi maintindihan ni Sinag ang kanyang sinasabi. "Sino? Sinong pinatay namin?" Ngunit bago pa man makasagot si Dalisay, isang tunog ang pumutol sa kanilang pagtatalo. Isang itim at makintab na sasakyan ang biglang huminto sa harap ng kanilang bahay. Ang matinding liwanag mula sa mga headlight nito ay sumilaw sa kanilang dalawa. Na tila ba sila ay mga artistang biglang tinutukan ng spotlight sa entablado. Dahan-dahan, bumukas ang pinto ng sasakyan. At mula sa anino sa loob, isang pamilyar na figura ang lumabas, pumapalakpak ng dahan-dahan at may mapanuyang ngiti. Si Lino. Ang tunog ng palakpak ay bumasag sa katahimikan ng umaga. Mabagal, mapang-uyam. Bawat dampi ng palad ay parang sampal sa mukha ni Sinag at Dalisay. Mula sa liwanag ng headlights na sumasapaw sa sikat ng araw, humakbang palapit si Lino Valderrama. Nakasuot siya ng mamahaling Amerikana, hindi alintana ang alikabok ng baryo na dumudumi sa kanyang makintab na sapatos. Sa kanyang likuran, 2 malalaking lalaki ang bumaba, mga aninong may bitbit na panganib. "Bravo!" ang bungad ni Lino. Ang kanyang boses ay puno ng lason na nakabalot sa pekeng tamis. Napakagandang eksena, ang nawawalang prinsipe at ang kanyang, ano ba ito? Yaya? Nakatindig si Dalisay, ang kanyang mga luha ng galit kanina ay natuyo na. Napalitan ng isang malamig na takot, ngunit hindi siya umatras. Sa paanan niya, pilit na ibinabangon ni Sinag ang kanyang sarili. Ang kanyang mga kamay ay kumakapit sa damuhan. Ang kanyang muka ay puno ng putik at desperasyon. "Lino?" Anggos ni Sinag. Ang boses ay paos at mahina. "Wala. Walang kinalaman ang babaeng ito. Paalisin mo siya." Tumawa ng malakas si Lino, isang tawang walang bahid ng saya. "Paalisin? Kuya na naman. Masyado ka namang sentimental. Siya ang nagtago sa'yo, hindi ba? Siya ang dahilan kung bakit kailangan ko pang dumayo sa liblib na lugar na ito at madumihan ang sapatos ko." Lumapit si Lino kay Sinag at nang walang pasabi, malakas niya itong sinipa sa tiyan. "Tama na," sigaw ni Dalisay. Akmang lalapit siya upang tulungan si Sinag, ngunit hinarang siya ng isa sa mga tauhan ni Lino. Yumuko si Lino upang pantayan ang mukha ng kanyang kapatid na namimilipit sa sakit. Hinawakan niya ang buhok ni Sinag at pilit itong iniharap sa kanya. "Tingnan mo ang sarili mo," bulong ni Lino. Ang galit ay unti-unting lumalabas sa kanyang kalmadong maskara. Ang dakilang Sinag Valderrama
Ang paborito ni Papa, ang henyo. Ngayon, isa ka na lang dumi sa lupa. Bakit, Lino? Tanong ni Sinag. Ang dugo ay tumutulo mula sa kanyang labi. Ibinigay ko sa iyo ang kalahati ng kumpanya. Hindi pa ba sapat iyon? Hindi tungkol sa pera to. Biglang sigaw ni Lino. At sa sandaling iyon, nakita ni Dalisay ang tunay na anyo ng halimaw. Ito ay isang batang lalaki na matagal nang nasasaktan, na hinayaan ng inggit na lamunin ang kanyang pagkatao. Kahit ibigay mo ang buong mundo, ikaw pa rin ang bida. Ikaw pa rin ang magaling. Ako? Ako ang laging nakasunod. Ang anino. Ang pangreserba kung sakaling mabigo ka. Tumayo si Lino at inayos ang kanyang kwelyo. Pilit na ibinabalik ang kanyang composure. Pero ngayon, tapos na ang pagiging anino ko. Dahil walang anino kung walang liwanag. At papatayin ko ang liwanag. Bumunot siya ng baril, isang itim at makintab na bakal na kumislap sa araw. Itinutok niya ito sa ulo ni Sinag. Napapikit si Sinag, handa na sa wakas. Ito na ang kabayaran sa lahat ng kanyang pagkukulang, sa kanyang kayabangan, sa kanyang naging papel, sa pagkamatay ng pasyente sa St. Jude. Siguro nga, tama lang ito. Ngunit ang putok na hinihintay niya ay hindi dumating. Sa halip, narinig niya ang mabilis na mga yabag at ang pagsinghap ni Lino. Pagdilat niya, nakita niya ang isang tanawin na dumurog sa kanyang puso. Si Dalisay, ang matandang babae, sa kabila ng kanyang edad at takot, ay tumalon sa gitna. Nakatayo siya sa pagitan ng baril at ni Sinag. Ang kanyang mga braso ay nakadipa ng malapad, na tila ba ang kanyang manipis na katawan ay sapat na pananggalang sa bala. "Wag!" Matatag na sabi ni Dalisay. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ang galit niya sa nakaraan ay naroon pa rin, ngunit mas matimbang ang kanyang pagiging tao. Hindi niya kayang manood na lang habang may pinapatay sa kanyang harapan. "Tumabi ka, matanda," banta ni Lino. Ang kanyang daliri ay naglalaro sa gatilyo. "Wala akong pakialam kung madamay ka." "Isa kang halimaw," ganting sagot ni Dalisay. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Ang kapatid mo ay may dugo sa kamay dahil sa kapabayaan, pero ikaw ay may dugo sa kamay dahil sa kagustuhan mo. Mas masahol ka pa sa hayop." Natigilan si Lino. Ang mga salita ng matanda ay tila tumama sa isang bahagi ng kanyang ego na hindi niya kayang ipagtanggol. At dahil hindi niya ito kayang sagutin ng katwiran, sinagot niya ito ng dahas. "Hulihin sila!" Sigaw niya sa kanyang mga tauhan. Kumilos ang dalawang lalaki. Mahigpit na hinawakan si Dalisay sa magkabilang braso at pilit siyang inilayo kay Sinag. Nagpupumiglas ang matanda. Sumisigaw. Ngunit wala siyang laban sa lakas ng mga ito. "Bitawan niyo siya! Lino, ako ang harapin mo!" Sigaw ni Sinag. Sinusubukang tumayo at sumugod, ngunit sinalubong siya ng baril ni Lino na humampas sa kanyang sentido. Bumagsak muli si Sinag. Ang mundo ay umiikot. Malabo ang kanyang paningin, ngunit kitang-kita niya ang nangyayari. Hawak ng mga tauhan si Dalisay na kaluhod sa lupa. Nilapitan ito ni Lino. Dahan-dahan, itinutok ni Lino ang baril sa noo ni Dalisay. "Sabi mo, mas masahol pa ako sa hayop," bulong ni Lino kay Dalisay bago siya lumingon kay Sinag na nakadapa sa lupa. Walang magawa. Umiiyak sa galit at takot. Ang sandaling ito ay ang katapusan ng lahat ng pag-asa. Wala nang darating na tulong. Nasa isang liblib na lugar sila. Hawak sila ng taong walang konsensya. Naramdaman ni Sinag ang pagkadurog ng kanyang kaluluwa, hindi dahil mamamatay siya, kundi dahil mamamatay ang nag-iisang taong nagturo sa kanya kung paano maging mabuti. At mamamatay ito dahil sa kanya. "Lino, parang awa mo na." Pagmamakaawa ni Sinag, ang kanyang noo ay nakasubsob sa lupa. "Kunin mo na lahat. Ang kumpanya, ang pera,
Ang buhay ko, wag lang siya. Pakawalan mo siya. Ngumiti si Lino. Ito ang tagumpay na hinahanap niya. Ang makita ang kanyang makapangyarihang kuya na nagmamakaawa sa putikan. Huli na kuya, malamig na sabi ni Lino. Kinasa niya ang baril. Ang tunog ng metal ay napakalakas sa katahimikan ng baryo. Tumingin si Dalisay kay Sinag. Sa huling sandaling ito, wala na ang galit sa kanyang mga mata. Isang malalim na kapayapaan at kalungkutan ang pumalit. Tila ba sinasabi niya, ayos lang, ginawa ko ang tama. Panoorin mo, kuya. Utos ni Lino, hindi inaalis ang tingin kay Dalisay. Panoorin mo kung paano namamatay ang huling kabutihan sa mundo mo. Pumikit si Dalisay at nagdasal ng tahimik. Pinanood ni Sinag, ang kanyang bibig ay nakabuka sa isang tahimik na sigaw, ang kanyang kamay ay nakaunat. Ang putok ng baril ay umalingaw-ngaw sa buong baryo mahinahon. Ngunit hindi ito ang inaasahan ni Sinag. Hindi siya nakakita ng dugo. Hindi bumagsak ang katawan ni Dalisay. Ang putok ay nagmula sa itaas. Nakatayo sa di kalayuan, sa may bungad ng kakahuyan, si Mang Turing, ang pinakamatandang lalaki at itinuturing na puno ng baryo. Hawak niya ang isang lumang shotgun na nakatutok sa langit. Sa likuran niya, unti-unting lumalabas mula sa mga puno at sa likod ng mga dampa ang halos lahat ng kalalakihan ng baryo. Hawak nila ang kanilang mga itak, mga pala, at mga sulo na kahit sa umaga ay nag-aalab. Ang kanilang mga mukha ay puno ng determinasyon. Nagulat si Lino. Napalingon siya sa paligid. Ang kanyang baril ay nanginginig na nakatutok pa rin kay Dalisay. Hindi niya inaasahan ito. Sa kanyang kalkulasyon, ang mga taga-baryo ay mga duwag na walang pakialam. Anong ibig sabihin nito? Sigaw niya, ang kanyang boses ay nagkalamat sa pagkataranta. Ibig sabihin nito, hindi ka welcome dito, Ginoo. Matigas na sabi ni Mang Turing. Ibinababa ang kanyang shotgun upang itutok kay Lino. Kilala namin si Aling Dalisay. Isa siyang mabuting tao at hindi namin hahayaan na saktan ninyo siya sa aming sariling bakuran. Ang dalawang tauhan ni Lino ay nagkatinginan, nag-aalangan kung ano ang gagawin. Ang kanilang bilang ay 2 lamang laban sa halos 20 galit na tagabayo. Dahan-dahan nilang binitawan si Dalisay. Ito na ang pagkakataong hinihintay ni Sinag. Gamit ang lahat ng natitirang adrenaline sa kanyang katawan, bumangon siya mula sa lupa at sumugod hindi kay Lino, kundi sa tauhan na pinakamalapit sa kanya. Tinamaan niya ito sa tuhod, dahilan para mawalan ito ng balanse. Bago pa makakilos ang isa, isang malakas na sigaw ang narinig at si Mang Turing, kasama ang 2 pang lalaki, ay sumugod na rin. Nagsimula ang kaguluhan. Natulak si Lino paatras, nabitawan ng baril sa pagkabigla. Pinulot ito ng isa sa mga taga-baryo. Bigla, ang makapangyarihang Lino Balderrama ay naging isang daga na na-corner. Habang kinukuyog ng mga taga-baryo ang 2 tauhan, ang magkapatid na Balderrama ay naiwan sa gitna, magkaharap. Ngunit bago pa man makapagsalita si Sinag, isang tunog ang muling pumutol sa lahat. Ang tunog ng isang cellphone na nagri-ring. Automatikong kinapa ni Lino ang kanyang bulsa at kinuha ang telepono. Nakita niya ang pangalan sa screen, Don Julio. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sinagot niya ito. Anong nangyayari dyan, Lino? Narinig ko ang putok sa kabilang linya kanina. Sigaw ng boses ni Don Julio. Sapat na ang lakas para marinig ni Sinag na nasa malapit. Tapos na ba? Napatay mo na ba siya? May problema, Don Julio. Nanginginig na sagot ni Lino. Ang mga taga-baryo? Wala akong pakialam sa mga hamak na magsasaka na yan. Dagundong ng boses sa telepono. Hindi ka pwedeng magkamali. Kung hindi mo siya kayang patayin, ako mismo ang pupunta dyan. Para siguraduhing pareho kayong malilibing. Isa kang walang kwentang bata. Ang mga salitang iyon, walang kwentang bata,
ay tumama kay Lino nang mas masakit pa kaysa sa anumang suntok. Ito ang mga salitang paulit-ulit niyang narinig mula sa kanilang ama. Ang mga salitang nagtulak sa kanya sa landas na ito. Biglang natawa si Sinag, isang mapait at nakakaawang tawa. Kahit kailan, Lino, sabi ni Sinag, umiling-iling. Isa ka lang utusan. Ang katotohanan yon na sinabi ng malakas ng kanyang kapatid at ipinarinig ng taong pinagkakatiwalaan niya. Ang tuluyang dumurog sa natitirang lakas ng loob ni Lino. Ang kanyang mukha ay nagmistulang isang basag na salamin. Ang galit ay napalitan ng purong takot at pagkasira. Hindi totoo yan. Bulong niya. Tinalikuran niya ang lahat. Tumakbo siya. Tumakbo siya na parang isang batang natatakot sa dilim. Pabalik sa kanyang sasakyan. Walang pumigil sa kanya. Hinayaan lang siya ng mga taga-baryo na tumakas, na parang isang basurang tinangay ng hangin. Narinig na lang nila ang mabilis na pagharurot ng sasakyan palayo. Natahimik ang lahat. Ang dalawang tauhan ni Lino ay nakaluhod na sa lupa, hawak ng mga taga-baryo. Lumapit si Dalisay kay Mang Turing. Salamat, Turing. Utang ko sa inyo ang buhay ko. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa pasasalamat. Walang anuman, Isay, sagot ng matanda. Nang makita ng apo ko ang pagdating ng sasakyan na yon, alam na naming may mali. Si Dalisay ay hindi basta-basta. Kapag may nang-api sa isa, lahat kami ay lalaban. Maya-maya pa ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsimulang marinig sa di kalayuan. Ang isa sa mga taga-baryo ay tumawag na pala kanina pa. Sa gitna ng lahat ng ito, lumapit si Sinag kay Dalisay. Ang kanyang mukha ay puno ng mga emosyon, pagkagitla, pasasalamat, at isang malalim na kahihiyan. Tiningnan niya ang matandang babae na handang mamatay para sa kanya, kahit na kinamumuhian siya nito. Ang lahat ng kayabangan niya ay tuluyan ng naglaho. Ang natira na lamang ay isang lalaking nasira, ngunit sa unang pagkakataon, nakakita ng tunay na liwanag. Patawad, bulong niya. Ang kanyang boses ay basag. Ang salitang yon ay hindi lamang para sa nabasag na florera, kundi para sa lahat. Para sa St. Jude, para sa buhay na ipinagkait ng kanilang pamilya. At salamat. Tumango lamang si Dalisay. Hindi pa handang magpatawad, ngunit nauunawaan na niya. Habang papalapit ang mga pulis, alam ni Sinag na ang laban ay hindi pa tapos. Nagsisimula pa lamang, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya lumalaban para sa pera o kapangyarihan. Lumalaban siya para sa isang bagay na mas may halaga. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng mga sirena at ang anino ng panganib ay unti-unting napalitan muli ng payapang huni ng mga kuliglig sa baryo Mahinahon. Si Lino, sa kanyang pagtakas, ay nahuli rin ng mga pulis sa isang checkpoint. Ang kanyang pagtatangkang pagpatay na sinaksihan ng halos buong baryo ay naging isang malaking eskandalo. Ang mga tauhan niya ay umamin sa lahat. Ang pangalan ni Don Julio Esteban ay lumabas. Nagsimula ang isang masalimuot na laban sa korte, isang digmaan na hindi na kailangan ni Sinag labanan gamit ang dahas, kundi gamit ang katotohanan. Sa tulong ng ilang natitirang kaalyado sa loob ng Valderrama Corporation na nagulat sa kanyang pagkabuhay, muli, nagsimulang ayusin ni Sinag ang mga gusot. Ngunit bago niya harapin ng buo ang magulong mundo na naghihintay sa kanya sa Maynila, may isang bagay pa siyang kailangang gawin. Isang pagtatapos at isang panimula. Isang hapon, bumalik siya sa bahay ni Dalisay. Hindi na siya ang sugatan at aroganteng estranghero. Nakasuot siya ng simpleng polo shirt at pantalon, walang bakas ng karangyaan. Sa kanyang mga mata, may isang bagong kapakumbabaan. Nadatnan niya si Dalisay sa pampang ng Ilog Kalinaw, sa mismong lugar kung saan niya ito unang natagpuan. Nakaupo ito sa isang malaking bato, nakatanaw sa marahang agos ng tubig na tila ba may malalim na iniisip. Aling Dalisay,
Pagtawag ni Sinag ng marahan, ayaw itong gulatin. Lumingon ang matanda. Isang maliit na tango lamang ang kanyang isinukli. Umupo si Sinag sa isang bato sa tabi niya, nag-iwan ng sapat na espasyo sa pagitan nila. Sa loob ng ilang minuto, walang nagsalita. Hinayaan nilang ang tunog ng ilog ang magsalita para sa kanila. Aalis na ako bukas. Basag ni Sinag sa katahimikan. Alam ko, sagot ni Dalisay. Narinig ko sa balita sa radyo. Malaki ang laban na haharapin mo. Opo, sabi ni Sinag. Muli silang natahimik. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon niya. Aling Dalisay, yung sinabi ninyo noon. Tungkol kay Mang Elias. Tungkol sa St. Jude. Gusto kong malaman ang buong kwento. Tumingin si Dalisay sa malayo. Ang kanyang mga mata ay tila bumabalik sa nakaraan. At doon, sa tabi ng ilog na naging saksi sa simula ng kanilang kwento, ikinuwento niya ang lahat. Ang kanyang buhay bilang isang nurse, ang kanyang dedikasyon, ang gabing iyon sa emergency room, ang pagmamakaawa ni Mang Elias, ang malamig na pagtanggi ng administrasyon, ang walang buhay na tunog ng flatline. Ikinuwento niya ito hindi na may galit, kundi may isang malalim at matagal ng kip-kip na lungkot. Isang bigat na sa wakas ay nailalabas na niya. Habang nakikinig, bawat salita ni Dalisay ay parang isang karayom na tumutusok sa puso ni Sinag. Naalala niya ang mga board meetings, ang mga financial reports, ang mga utos na cut operational costs at maximize profits. Para sa kanya noon, mga numero lamang ang mga yon. Hindi niya kailanman inisip na sa likod ng mga numerong iyon ay may mga buhay na nasasayang. Patawad, sabi ni Sinag, at sa pagkakataong ito, ang salita ay may buong bigat ng kanyang pagsisisi. Hindi ko alam, o baka pinili kong hindi alamin. Nagpatuloy siya, ang kanyang boses ay halos pabulong na. Yung pasyenteng iyon, si Mang Elias. Ang asawa niya, si Aling Lita, ama siya ng isa sa mga kalaro ko nung bata pa kami. Bago pa yumaman ng husto ang pamilya namin, kapitbahay namin sila. Natigilan si Dalisay at napatingin kay Sinag. Nang mabalitaan ko ang nangyari, sinubukan kong kausapin si Papa. Ngunit ang sabi niya lang, "Ganyan talaga ang negosyo, anak. Hindi natin kayang iligtas ang lahat." Pinaniwalaan ko siya. Pinili kong maniwala dahil mas madali iyon, mas madaling maging manhid. Sa wakas, naiintindihan na ni Dalisay. Ang pagdedeliryo ni Sinag noon, ang pagtawag niya sa isang ana, ang pangalan ng anak ni Mang Elias, ang binabanggit niyang kasalanan sa St. Jude. Hindi lamang ito basta alaala. Isa itong sugat na matagal na rin niyang dinadala. Ang pera at kapangyarihan, nakakabulag, mahinang sabi ni Dalisay, mas para sa sarili niya kaysa kay Sinag. Opo, sang-ayon ni Sinag. At kailangan ko pa palang malunod sa ilog na ito para lang matutong huminga muli. Tumayo si Sinag. Mula sa kanyang bulsa, kumuha siya ng isang sobre. Gusto ko sanang iwan ito sa inyo, bilang pasasalamat, para makapagsimula kayo ulit o para ipaayos ang bahay ninyo. Ngunit bago pa man niya maiabot, umiling na si Dalisay. Isang matatag na pag-iling. Hindi ko kailangan yan, Sinag, sabi niya. Sa unang pagkakataon ay tinawag siya sa kanyang pangalan. Ang kabutihan ay hindi dapat binabayaran. Itinago ni Sinag ang sobre. Isang bahagi niya ay nahihiya, ngunit isang bahagi rin ay nakakaintindi. Kung gayon, ano po ang maaari kong gawin? Tanong niya. Tumingin si Dalisay sa agos ng Ilog Kalinaw, ang ilog na minsang nagdala ng katawang halos patay na. Ngunit ngayon ay simbolo ng pag-asa. Gawin mong tama ang lahat, simpleng sabi niya. Hindi mo na maibabalik ang buhay na nawala. Pero marami ka pang buhay na pwedeng iligtas. Gamitin mo ang kapangyarihan mo hindi para magpayaman, kundi para magpagaling. Ang mga salitang iyon ay ang tanging basbas na kailangan ni Sinag. Kinabukasan, isang itim na sasakyan ang sumundo kay Sinag.
Bago siya pumasok, lumingon siya sa maliit na bahay ni Dalisay. Nakatayo ito sa may pintuan, hindi kumakaway. Nakatingin lamang. Habang papalayo ang sasakyan, tinitingnan ni Sinag ang figura ni Dalisay sa side mirror. Paliit ito ng paliit, ngunit ang aral na iniwan nito sa kanyang puso ay palaki naman ng palaki. Ang babaeng nagturo sa kanya na ang tunay na halaga ay hindi nakikita sa kinang ng ginto, kundi sa liwanag ng isang pusong mapagbigay. At sa kanyang pag-alis, alam niyang hindi na siya ang dating Sinag Valderrama na umalis ng Maynila. Ang lalaking babalik ngayon ay may bago ng misyon. 6 na buwan ang lumipas. Ang pangalan ni Sinag Valderrama ay muling bukambibig sa mundo ng negosyo. Ngunit hindi na dahil sa mga balita ng malulupit na takeovers o dambuhalang kita. Ang digmaan sa korte ay natapos na. Si Don Julio Esteban ay napatunayang nagkasala sa pag-uudyok ng krimen at pandaraya. Si Lino, dahil sa kanyang kooperasyon at halatang pagsisisi, ay nahatulan ng mas mababang sentensya. Ang Valderrama Corporation ay naibalik kay Sinag, mas malinis at mas matatag. Inaasahan ng lahat na magsasagawa siya ng isang malaking press conference upang ipagmalaki ang kanyang tagumpay at ipahayag ang kanyang mga susunod na plano sa negosyo. Kaya naman, ang ballroom ng isang 5-star hotel ay napuno ng mga reporters, mga negosyante at mga maimpluwensyang tao. Ngunit nang lumabas si Sinag sa entablado, iba ang kanyang anyo. Wala na ang aroganteng nangiti. Napalitan ito ng isang kalmado at seryosong ekspresyon. Ang kanyang pananalita ay hindi na rin matalas at puno na ng mga business jargons. Magandang umaga sa inyong lahat. Panimula niya, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Marahil ay inaasahan ninyong lahat na pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa stock market, sa mga bagong investment, o sa kinabukasan ng Valderrama Corporation. Pero hindi yun ang dahilan kung bakit ko kayo ipinatawag dito. Nagkaroon ng bulungan sa mga manunood. Nandito ako ngayon para pag-usapan ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pera. Nandito ako para pag-usapan ang tungkol sa halaga ng buhay. Ikinuwento ni Sinag ang kanyang pagkamatay. Hindi niya binanggit ang mga detalye ng pagtataksil o ang pangalan ng baryo. Ikinuwento niya ito na parang isang alegorya. Sa aking pagkawala, patuloy niya, natagpuan ako ng isang tao, isang simpleng tao na walang anumang yaman. Sa katunayan, siya ang uri ng tao na madalas nating hindi napapansin sa ating pagmamadali na yumaman. Wala siyang maibibigay sa akin na pera o koneksyon, ngunit ibinigay niya sa akin ang isang bagay na hindi kayang bilhin ng lahat ng yaman ko, ang pangalawang pagkakataon. Sa piling niya, natutunan ko na ang tunay na kahulugan ng yaman ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang kinukuha mo mula sa mundo, kundi sa kung gaano karami ang ibinibigay mo. Natutunan ko na ang isang mangkok ng mainit na lugaw na ibinigay ng bukal sa puso ay mas may halaga kaysa sa isang piging na puno ng pagkukunwari. Ang kanyang mga mata ay naglakbay sa mga mukha ng mga mayayamang negosyante sa harapan. Kaya naman, ngayon, sa harapan ninyong lahat, ipinapahayag ko ang pagsilang ng isang bagong pundasyon. Isang malaking screen sa kanyang likuran ang umilaw. Nakasulat dito ang mga salitang, Pundasyon Dalisay. Hindi ito isang charity na paminsan-minsan lang magbibigay ng donasyon, paliwanag ni Sinag. Ito ay magiging isang institusyon. Gagamitin natin ang malaking bahagi ng kita ng Valderrama Corporation upang magpatayo ng mga klinika sa mga liblib na lugar, magbigay ng libreng serbisyong medikal sa mga hindi makakabayad, at mag-alok ng scholarship sa mga gustong maging doktor at nurse na may puso para sa mahihirap. Ipinapangalan ko ito sa taong nagligtas sa akin. Hindi ko babanggitin ang kanyang tunay na pangalan upang protektahan ang kanyang pribadong buhay. Sapat nang tawagin natin siyang Dalisay.
Isang pangalan na kumakatawan sa kanyang dalisay na kabutihan. Siya ang aking naging ilaw sa aking kadiliman. At layunin ng pundasyong ito na maging ilaw din para sa iba. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid na sinundan ng isang malakas at di inaasahang palakpakan ilang linggo matapos ang anunsyo. Sa isang bilangguan, binisita ni Sinag si Lino. Nag-usap sila hindi bilang magkaaway, kundi bilang magkapatid na parehong naligaw ng landas. Pinadalhan kita ng mga libro, sabi ni Sinag, at isang sulat. Kapag nakalaya ka na, may naghihintay na trabaho para sa'yo sa pundasyon, sa probinsya, malayo sa gulo. Isang pagkakataon para magsimula muli. Sa unang pagkakataon, nakita ni Sinag ang tunay na luha sa mga mata ng kanyang nakababatang kapatid. Patawad, kuya. Pinapatawad na kita, Lino. Ang mahalaga, patawarin mo rin ang sarili mo, sagot ni Sinag. Ang huling eksena ng kwento ay hindi naganap sa isang marangyang ballroom o sa isang malamig na bilangguan. Ito ay naganap sa pamilyar na bakuran ng isang maliit na bahay sa baryo Mahinahon. Isang simpleng sasakyan ang huminto sa harap ng bahay ni Dalisay. Bumaba si Sinag. Wala siyang dalang sobre o tseke. Ang dala niya lamang ay isang maliit na puno ng mangga sa isang paso. Nadatnan niya si Dalisay na nagdidilig ng kanyang mga halaman. Tumingin ito sa kanya at sa pagkakataong ito, isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Para saan yan? Tanong niya, tumutukoy sa puno. Sabi niyo po, gawin kong tama ang lahat, sagot ni Sinag. Nagsimula po ako, ngunit naisip ko, ang pagtulong ay parang pagtatanim. Kailangan may ugat. At dito po nagsimula ang lahat. Walang masyadong salita. Kumuha sila ng pala at magkasama nilang itinanim ang maliit na puno sa isang sulok ng hardin ni Dalisay. Isang simbolo ng bagong buhay, isang paalala na mula sa isang simpleng gawa ng kabutihan, isang buong gubat ng pag-asa ang maaring mamunga. Habang pinapanood nila ang bagong tanim na puno, alam nilang pareho na ang kanilang kwento ay nagtatapos na, ngunit ang epekto nito ay magpapatuloy. Ang kwento ni Aling Dalisay at ni Sinag Valderrama ay nagpapaalala sa atin na ang kabutihan ay hindi nangangailangan ng pangalan o yaman. Ito ay isang desisyon na ginagawa natin araw-araw. Ang desisyon na buksan ang ating mga puso sa isang estrangherong nangangailangan. Kahit pa ang mundong ginagalawan niya ay ang mismong mundong naging dahilan ng ating mga sugat. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang kwento ng pag-asa, pagpapatawad, at ang walang hanggang kapangyarihan ng isang pusong dalisay. Ang tunay na kayamanan ay hindi ang anumang ating naiipon para sa ating sarili, kundi ang anumang ating naibibigay sa iba. Ang isang simpleng gawa ng kabutihan ay may kakayahang baguhin hindi lamang ang buhay ng isang tao, kundi pati na rin ang direksyon ng buong mundo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sana po ay nasiyahan at may napulot kayong aral sa ating kwento ngayong hapon. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Dalisay? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Ang inyong mga salita ay napakahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.